Matapos ideklarang labag sa batas ang DAP, tingin ng iba pwede itong basihan para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Pero duda ang ilang eksperto at mambabatas na pwede siyang ma-impeach dahil na rin sa dami na mga kaalyado ng Pangulo sa Kongreso. Live mula sa Quezon City, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, ikinatuwa nga ng mga petitioner ang naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o DAP at kasabay nito, hiniling nila at nanawagan sila na dapat managot lahat ng sangkot dito. Ay unconstitutional. Ngayong sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program ng Administrasyong Aquino. Dapat daw panagutin ang mga opisyal ng gobyerno na nagpatupad nito ayon sa mga kritiko ng programa. Kabilang sa gustong panagutin sina Pangulong Aquino at Budget Secretary Butch Abad. Ang hinabol po namin dito ay ayos lang ang sistema. Panagutin ang sangkot, tapos ngayon that it has been declared to be unconstitutional and void, ibalik yung ninakaw or yung perang ginamit na illegal. Hindi pwedeng makalusot lang sila dito na para bagang walang krimen na nangyari. No, meron pong malinaw na illegal na aksyong naganap at dapat may managot sa mga bagay na yan. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ng Malacanang at si Secretary Abad pero wala pa silang pahayag sa ngayon. May mga nagsabing maaaring maging basihan ng impeachment ni Pangulo Aquino ang issue ng DAP. Pero sa opinyon ni San Beda Law Dean Father Ranilio Aquino, malabo raw itong mangyari. That's aiming at the moon, given his alliances with members of the lower house and even the Senate. He has jailed his opponent, so I don't think it's even worth considering at all. That possibility is worth considering at all. Ganito rin ang sinabi ng ilang senador na silang tagalitis ng mga impeachment complaint. The impeachment process is also political. I don't see that happening realistically. Because I think that the President has many supporters in Congress. Gayunman, hindi ito nangangahulugang lusot agad si Pinoy. Pwede pa rin daw siyang kasuhan kapag wala na siya sa pwesto. Some senators alleged publicly that the President made use of DAP in order to secure the conviction of Chief Justice Corona. If that allegation can be proven, then that would be ground for criminal action against the President after his term. Si Senator Jinggoy Estrada nagsabi noon na ginamit ni Pinoy ang pera mula sa DAP para makakuha ng mga boto ng senador na pabor sa impeachment ni Noy Chief Justice Renato Corona. Sa isang pahayag kanina, sinabi niyang dapat may managot. Ngayong sinabi na ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional ang DAP. Kasabay nito, muling nanawagan si Senator Miriam Defensor Santiago sa Commission on Audit na imbestigahan ang mga alegasyong ginamit ang DAP para sa panunuhol kaugnay ng impeachment noon ni Corona. Dati nang itinanggi ng Administrasyong Aquino na may kinalaman ng DAP sa impeachment ni Corona. Samantala, Jessica, habang hinihintay pa yung kabuang kopya ng desisyon ng Korte Suprema, umaasa ang mga petitioner, pati na rin yung ibang grupo na kontra dito sa DAP na sana ay magbigay na ng pahayag ang Malacanang na mabigyang linaw na rin sa wakas ang issue. Jessica? Kasi Pia, I understand na wala doon yata sa decision yung any mention about accountability, no? Kung ano ang gagawin doon sa mga naunang na-disburse na DAP. Kasi billions din yun eh. At kung sino ang who should be held accountable. Dahil the decision was silent on that, hindi natin malaman kung meron bang mapaparusahan for this decision now by the Supreme Court na unconstitutional ang DAP. That's right, Jessica. Actually, yun yung inaabangan ng mga petitioner dahil ang gusto nga nila ay bukod sa sabihin ng Korte Suprema na ito ay unconstitutional, ay lumabas na kung paano papanagutin ang mga sangkot dito. Kasi kanina, ang inilabas lamang ng Korte Suprema ay yung tinatawag nilang dispositive position. Kumbaga, ito lang yung last stage nung kabuang desisyon. At hindi rin malinaw dito, hindi rin nabanggit kung ang desisyong ito, declaring it as unconstitutional, is retroactive or prospective. Dahil kung retroactive ito, ibig sabihin, noon pa lamang yung disburse noon gamit ang DAP, illegal na ito. Pero kung sasabihin kasi ng Korte Suprema na ito ay proactive, ang ibig sabihin yan, mula lamang nang ilabas ang desisyon, tsaka lamang siyang kukonsider na illegal. Kaya hindi pa malinaw kung paano papanagutin ang sino mang sangkot dito, Jessica. Or kung papanagutin man, di ba?
Yes, exactly. Because nga ang sabi nga nila, if it's going to be considered proactive or prospective rather, then that means everything that was done prior to the decision coming out was all in good faith. And if that's the case, walang pwedeng panagutin sa kasong yon. Okay, pero I understand din naman itong where the protesters are coming from kasi this involves billions of pesos, even bigger than the amount being mentioned in relation to the PIDA for the pork barrel scam. At mabigat ito kasi sinabi it's against the Constitution. Actually, Jessica, ang sinasabi nga ng mga protesters, kasi para sa kanila, or at least the petitioners, no, halimbawa yung Bayan Muna, ang sabi nila, pork is pork. So, for them, the disbursement acceleration program is still considered pork. At ang importante para sa kanila, yung lahat ng nagastos, mula nang ito ay unang i-implement noong 2011, kailangan daw na maibalik kahit papano sa ating mga mamamayan. Pero ang tanong ngayon, paano pa yon maibabalik? Lalo na kung naibigay na ito sa mga implementing agencies. So, sa ngayon, ang tinututukan lang nila ay yung paglabas nung kabuong kopya ng desisyon para makita nila kung sino ang dapat managot at kung paano sila papanagutin. On the other hand, may sagot naman ang, to be fair, no? May sagot naman ang executive branch on that kung saan nila ginamit itong DAP. Nung pumutok nga itong issue, sinabi nila ginamit ito as a stimulus para sa economy, para umunlad daw ang economy at para mabilis din na ma-implement yung mga proyekto ng gobyerno. Actually, Jessica, kung titignan yung webpage or website ng Department of Budget and Management, doon kasi nila inilalathala kung paano nila ginamit yung Disbursement Acceleration Program. At isa nga doon sa mga frequently asked questions ay kung saan ito ginamit. At doon, ibinida nila na nung oras na ginamit na nila yung Disbursement Acceleration Program ay umabot sa around 30% yung pag-jump ng economy dahil dito. Kasi nga ginagamit ito for infrastructure, for roads, and others of the like para magkaroon ng movement o paggalaw ng pera sa ekonomiya at sa merkado. Still, I think this needs to be asked of the Supreme Court or kung baka nandun din sa ilang pages na decision nila kasi nga yung dispositive lang kanina ang binasa ng kanilang spokesman na si Attorney Teddy Te. Kung ganyan na unconstitutional, meron bang dapat panagutin? Diba? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.